Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. 2024, we remain optimistic about achieving even faster GDP growth. Nanggaling na mismo sa Bloomberg, isang tanyag na American news agency, ang Pilipinas sa mga nakalipas na taon ay isa sa mga bansang may napakabilis na paglago ng ekonomiya. Naungusan nito ang ilan sa mga bansang kalapit lamang nito kagaya na lamang ng bansang China na kilalang bully pagdating sa teritoryo. Ang balitang ito tungkol sa Pilipinas ay kalat na sa buong mundo. In other business news, the Philippines became Southeast Asia's fastest growing economy last year, overtaking Vietnam and Malaysia. Well, I do think the Philippines will be actually the winner, as we could put it, because it's going to grow more than India this year. Tinalo natin ang mga bansang Malaysia at Vietnam na kilala ding mga bansang yumayabong ang ekonomiya, partikular na sa Asia. Habang ang mundo ay abala sa mga digmaang nagaganap sa kasalukuyan sa iba't ibang panig ng mundo, sinasamantala nga ba ito ng Pilipinas na ito ng atensyon nito sa pagpapalago ng ating ekonomiya? Malaki nga kaya ang potensyal ng Pilipinas na lumago ang ekonomiya at hiranging superpower na bansa sa mga susunod na taon. Halina't sabay-sabay natin itong alamin. Sa mga magtatanong ngayon, may tsansa nga kaya ang Pilipinas na maging isang napakalakas na bansa at napakayaman sa hinaharap? Para mas maintindihan natin ito na malaki ang potensyal ng Pilipinas na maging isang malakas na bansa sa mga susunod na taon, tandaan na noong unang panahon pa lamang, ang ating bansa ay isa na sa mga mayaman na bansa sa buong Asya. Pumapangalawa tayo noon sa bansang Japan, kaya naman malaki talaga ang tsansa na ang ating bansa ay muling makabalik sa dati nitong pwesto o maaaring maungusan pa natin ang bansang Japan. Ang mga taong 1965 hanggang 1973 ay may tuturing na gintong panahon para sa GDP ng Pilipinas. Ang nooy Pangulo ng Pilipinas na si Diosdado Macapagal ay napaluwag ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pag-alis sa import controls at pagpapanumbalik sa halaga ng ating pera sa pandaigdigang ekonomiya. Ang parehong polisiya na ito ay pinagpatuloy naman ng sumunod na Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. Hinayaan nila na magtuloy-tuloy ang pasok ng pera sa bansa at pagandahin pang ekonomiya ng Pilipinas. Noong mga taong 1920s, ang average wage o pangkaraniwang sahod o sweldo ng isang Pilipino na nagtatrabaho sa Pilipinas ay mas mataas pa kaysa sa natatanggap na sweldo ng isang tipikal na manggagawang Hapon sa bansang Japan. Noong pumasok ang mga 1930s, halos pareho din ang lagay ng ating ekonomiya. Ang mga Pilipino ay gumasto sa kanilang mga kailangan sa buhay habang ang bansang Japan naman ay mas pinagkagastusan ang kanilang mga barkong pandigma. Mula 1900 hanggang mga 1940s, ang income per capita ng Pilipinas ay nanatiling maganda na mas mataas ng 70% kaysa sa bansang Japan. Ang ating bansa noong mga panahong iyon ay hamak na mas mataas ang income per capita kung ikukumpara sa mga bansang nasa East at Southeast Asia tulad na lamang ng Malaysia, Hong Kong at Singapore. Kung nakaranas ang ating bansa noon ng kasaganaan, syempre hindi naman araw-araw ay Pasko at palagi lamang tayong nasa itaas. Noong mga dekada 80 ay unti-unti na nating naramdaman ang paghina ng ating ekonomiya. Ang Filipino First policy ni dating Pangulong Carlos P. Garcia ang ipinatupad sa bansa. Sa pamamagitan ng polisiya na ito, ang mga produktong elektronik at iba pang mga kagamitan ang mas dapat na tangkilikin ng Pilipinas kaysa sa mga dayuhang produkto. Ito ay bilang tugon na din sa pagtatapos noon ng Laurel-Langley Agreement. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas na nagsimula noon pang taong 1955 at natapos noong taong 1974. Tinanggal ng kasundo na ito ang otoridad ng Estados Unidos na kontrolin ang halaga ng palitan ng piso, ginawang kapalit ng mga pribilehiyo ng party, pinahaba ang kota ng asukal, pinahaba ang tagal ng panahon para sa pagbawas ng iba pang mga kota at para sa progresibong aplikasyon ng mga taripa sa mga kalakal ng Pilipinas na na-export sa US. Ang estratehiya na ito ay ginamit din ng bansang Japan upang itayo nila ang kanilang mga naglalakihang kumpanya
tulad na lamang ng Honda, Sony at Panasonic. Subalit sa paglipas ng panahon, nagawa na din ng South Korea na itayo ngayong mga higante ng pangalan tulad ng Samsung at LG. Ang Taiwan ay mayroon na ding TSMC at Acer. Habang ang China ay unti-unti na ding nagiging kilala pagdating sa maraming mga industriya. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, marami namang kaganapan sa politika ng Pilipinas ang masasabi nating nagpabagsak sa ating ekonomiya, korupsyon, human rights abuse at manipulasyon sa halalan. Gayunpaman, mas pinagtuon ng pansin ng turismo nito na malaki ang tulong sa pagangat ng ekonomiya ng bansa. Nakatuon din ng gobyerno sa mga proyektong pang-imprastruktura. The genuine warmth of the Filipino people is indeed the greatest asset. The hospitality that makes them visitors, local and foreign, the unique characteristics is innately embedded in the social fabric of being a Filipino. Habang ang maraming mga bansa noon ay nakakaranas ng crisis, maraming mga investors ang nakita ang Pilipinas na magandang bansa upang mag-invest hanggang ang GDP ng Pilipinas ay unti-unti na ding tumaas. Nakatuon din ang ating gobyerno sa industrialisasyon na nag-eengganyo sa maraming mga negosyante mula sa ibang bansa na mag-invest sa Pilipinas. Mula noon, nagpatuloy ang Pilipinas na i-develop ang mga maaari pang pagkakitaan natin at mapakinabangan ng ating gobyerno na nagbunga naman ng maganda. Kahit dinaanan tayo ng mga bagyo at niyanig ng maraming mga lindol at pagsabog ng bulkan, nagpatuloy pa rin ang paglago ng ating ekonomiya. Ayon sa maraming mga eksperto, malaki ang posibilidad na muling masungkit ng Pilipinas ang kanyang dating pwesto bilang pinakamayamang bansa sa Asya kung ganito kabilis lumago ang ating ekonomiya. Taong 2023, ang ating ekonomiya ay umabot na sa $436 billion at sa taong 2035 ay maaari itong maging $1 trillion economy. Dahil na din sa pagdedepende natin sa iba pang mga mapagkukunang yaman tulad ng agrikultura, pag-exports ng mga electronics at semiconductors, ang ating growth rate ay umabot na sa 6% mula pa noong taong 2010. Ang Pilipinas ay kilalang bansa na nagpo-produce ng mga integrated circuits, semiconductors at iba pang mga electronic components na maaaring ginagamit ng mga tao sa araw-araw. Kilala na din ang Pilipinas ngayon pagdating sa paggawa ng mga sasakyan at barko. Kilala din ang Pilipinas pagdating naman sa mga produktong nagmumula sa niyog. The Philippines now is a major exporter of coconut oil and other products such as copra meal and desiccated coconut. We are thus in prime position to harness this advantage to develop this crucial sector for the benefit of our economy and our people. Ang Amerika at Pilipinas ay kilala ding magkasangga pagdating sa pakikipagkalakalan. I firmly believe in the transformative power of collaboration, which can yield mutually beneficial outcomes in the long run. Today marks a significant milestone in our country's economic partnership, and I am sincerely grateful to the US-based companies for their keen interest in investing and in doing business in the Philippines. And everything from clean and renewable energy, which the President and I just spoke about, to digital transformation, information communications technology, infrastructure, to logistics. And they're all here to pursue deals that will strengthen two-way trade and investment between the United States and the Philippines. Ilan pa sa mga bansang umaangkat ng produkto mula sa atin ay ang mga bansang South Korea, Germany at Singapore, at bukod pa dito ang mga bansang kasapi ng ASEAN na nakikipagpalitan din ng produkto sa Pilipinas. The Philippines will always continue to strive to maintain ASEAN as a competitive and integrated regional economy. Key to our integration efforts is facilitating a rules-based multilateral trading system that is open, free, and fair. Sa taong 2025, kung buhay pa tayo sa mga araw na iyon, inaasahan na ang Pilipinas ay magiging isa sa may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Pero sana, maramdaman natin ito at hindi na lamang puro laman ng mga balita.